nakita ko yung mga kasama ko, dala-dala yung, may kopya sila ng impeachment complaint. Opo, folder na yun. Nadala-dala nilang gano'n. Ngayon ko lang unang nakita. Isipin mo naman, ako 18 taon ako sa House of Representatives. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint na para sa akin ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ito lang, kaya ko baka po namatay. Hindi kaya? Ayaw ko sabihin nyo, kasi nga sabi ko nga sa'yo, pag may patay, may misa din eh. Di ba? Baka kasi nga ako namatay. Ngayon, naghahanap naman ako ng corona. Wala naman akong makitang corona. Lalo, baka ako may kabaong. Nung una nga, akala ko may namatay na Baka naman na binyagan o kaya nabuhay. Ano nga yun? Kaya kayong dalawa tinatanong ko, sapagkat kayo, mas observant kayo sa akin eh. Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. Ay, nako. Puntahan natin ang mas mainit at mas kapanapanabik na paksa. Nelson, ikaw na bumanat dyan. Ito po. Kasi ang isa sa mainit ho na paksa na pinag-usapan ng matagal-tagal at hanggang ngayon, kahit na tapos na halos Ay, hindi pa pala. Ba't ko pala tinapos? Ay, ito pong impeachment trial, Sen. Lalong-lalo na nang nag-utos. Wala pang trial di ba? Wala pa. Pero nag-convene na ho ang impeachment, ano ba tawag dito? Impeachment court. Impeachment court Nag-convene na sila. Nag-convene At nagpadala na ng summon Suman, hindi pa. Pero ang summon, nagpadala na kay Vice President Inday Sara. Ang isang katanungan, at ito'y pinag-usapan ng talagang matindi, ayun naging kautusan, Sen, at pinagbotohan ng Senado. Nag-away-away yata sila rin. Bago marating ang desisyong ito, ang daming dramang nangyari. Muntik pa may magbabag. Muntik pa may magsutukan. Pero kalaunan pala Katapos-tapusan. Pareho pala sila ng posisyon. Nung nagkabotohan, magkakampi pala. parehas pala tayo ng iniisip. Bakit tayo magtatalo? Yun na nga. Ito pong yung termino na remand, yung pagbabalik ng impeachment complaint sa House. Yung una kasing nakita, yung parang may nag-motion to dismiss. Yes po. Senador Bato po yun. Senador Bato, kino-question ngayon sapagkat sa ngayon, sabi nila, kahit tingnan mo yung ating in-amend na rules of court, hindi na pinapayagan kanya yung motion to dismiss. Di ba? Doon nagsimula. Yes. Hanggang sa nakaisip sila ng ibang pamamaraan. So, ibalik na lang natin. Parang gano'n nata nangyari. Yes. Yung salitang remand, pinalitan nila. Salitang dismiss po, pinalitan nilang remand. Tapos ayaw nilang tanggapin yung remand. Return na lang. Parang gano'n, di ba? Pareho rin yun di ba? Parang sa legal term, parang nagtalo sila doon, Sen, yung legal term daw po ata ng remand, parang dismiss din daw po yun. At kung ano-ano pa, yung parang yung punto ni Senador Coco Pimentel Kaya in-specify ni Senador Alan Cayetano na bagamat yan ay remand, hindi yan dinidismiss ang usapin ng impeachment. Technically speaking, hindi naman talaga dinidismiss Opo. Kapag ka ni-remand, halimbawa, ngayon makikita ninyo maski ang Korte Suprema, nagre-remand Sabi niya, tingnan mo nangyari sa kaso ni dating Senador De Lima. Ayan, Court of Appeals atang nagsabi ni remand uli. Ibig sabihin, binalik sa trial court para ilitigate na muli. Ngayon, may mga napansin yata yung impeachment court na may mga pagkukulang sa panig ng House of Representatives. Kaya nauwi nga sa pagdidesisyon na i-remand o i-return, isoli, ibalik. Sa Tagalog. Ibalik sa House of Representatives. At may kalakip ngayon na pahayag na katungkulan na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag doon sa ating one-year bar rule. At pagkatapos, yung isa, ay kinakailangan mag-adapt kayo ng isang resolution na specifically yung 20th Congress ay papayagan ang inyong naunang initiative na pagsasubmit ng impeachment complaint. Ngayon, ito, nagkaroon ng matinding reaction sa House of Representatives at nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson. Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam niyo naman, hindi naman ako Katoliko din.
Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta alam ko, dahil through observation naman, Opo. pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po yan, oho. Pag may piyesta sila, may misa. Oho. Pag merong binibinyagan o kumpilyata, merong misa. Pag may patay, may misa din. Yes po. So ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung Po. ano ang ibig sabihin nun, ano? Siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, Nelson. Paniniwalang pang-relihiyon po nila yan. With all due respect, ginagalang natin yan. Nang walang anumang uri ng kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa? Nakita ko yung mga kasama ko, dala-dali nila yung, may kopya sila ng impeachment complaint. Opo. Folder ano yan? Talaga patong-patong Dala-dala nilang gano'n. Opo. Kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. Ba yung unang sa kasaysayan mo pala yun? Isipin mo naman, ako ay 18 taon ako sa House of Representatives. Oho. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint Ay na para binisahan. sa akin ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ito lang, kaya ako bigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kinangailangan ipagmisa yung impeachment complaint na isinuli ng Senado. Baka po namatay. Hindi kaya? Ayoko sabihin nyo, kasi nga sabi ko nga sa'yo, pag may patay, may misa din eh. Di ba? Baka kasi nga ako namatay. Ngayon, naghahanap naman ako ng corona. Wala naman akong makitang corona. Lalo, baka ako may kabaong. Nung una nga, akala ko may namatay na ano eh. Baka naman na binyagan o kaya nabuhay. Ano nga yun? Kaya kayong dalawa tinatanong ko sapagkat kayo, mas observant kayo sa akin eh. Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. Pero ang katanungan dito, Sen, ay yun daw pag-remand ng impeachment complaint ay first time na nangyari at may nagsasabi naman na ay hindi, wala yan sa batas, di ba? Kaya nga raw hindi tinanggap ng Kaya daw hindi tinanggap ng Kamara de Representante yung remand. Ang tungkulin daw ng Senado as impeachment at court ay hindi ibalik, kundi i-forward. Diba? I-hear, i-acquit, o kaya ay patawan ng guilty. O kaya naman, dapat daw nag-motion doon ay ang panig ng depensa. Hindi ang sila mismo. Hindi ang prosecutor, yung judge, senator judges. Hindi, mali naman yung pangangatwira na yun, Jen. Kung inaakala mo na talagang nag-constitute na yung Senado as an impeachment court. Sa makatwid, yung korte, yun ang Senado. Yes. Okay? Yun, yung House of Representatives represented by the prosecutors, kayo yung kayo yung litigan. Opo. Ngayon, ang korte, sa regular na korte, kung ano man ang sinabi sa'yo ng korte, sumunod ka. Utos ng korte, Hindi ka pwedeng hindi sumunod doon. Kapag, ngayon halimbawa sa korte natin, meron siyang inutos sa'yo, at hindi ka sumunod, madidisbisan ka. Di ba? Kasi sabi nila, hindi naman pwedeng i-dismiss. Hindi. Ngayon kasi, merong bagong tuntunin. Ayoko naman sa yung mga detalye. Opo. Ang korte sa ngayon, regular courts, hindi nga pinapayagan ng motion to dismiss. Nakalagay. Sabi niya, the defendant is now ordered to file his or her reply, not a motion to dismiss. Yun. Within a period of blah, blah, blah. Pero, ang isa naman ngayon na innovation ng korte, ang una niyang didinggin yung affirmative defenses. Okay. Kasi yung dinimanda mo si Nelson na ikaw ang plaintiff, Jen. Opo. So, ang defendant si Nelson. Si Nelson, nakita niya, walang jurisdiction to. So, pagsagot niya ngayon, ang unang affirmative defense, walang jurisdiction. Yun ilalagay mo eh. Ngayon, ang korte, bago niya pagpasyahan, mag-trial tayo on the merit, titingnan niya yung affirmative defenses. Nakita ng impeachment court, teka muna, parang may mali sa pangyayari kasi. Bakit kanya napag-alaman namin na meron palang 3 impeachment complaints ang ipinail sa House of Representatives
December pa, 2024. Oho. Yung una, ipinal ng December 2. Yung isa, sumunod December 4. At yung pangatlo, December 19. Oho. Ngayon, ang tanong ng impeachment court dito, ang kanyang pag-aalala, bakit hindi ninyo nilitigate kaagad dito? Okay. Meron kayong sariling proseso eh. Meron din kayong rules sa House of Representatives. Oho. Bakit hinintay nyo pa na mag-2025 at ang hindi namin maintindihan, ipinlano nyo pa kanya na i-file ninyo hours before the close of the third regular session. Doon kami nagtataka, sabi na Senado eh. Oho. May tatlo ng anong ginawa nyo doon sa tatlo? Kayo nga Na-pending ho yung tatlo, tsaka yung pang-apat lang. inupuan ninyo yung tatlo. Bakit? Ikakatwiran nila. Oho. Ba, hindi naman namin, yan. Teka muna, anong ginawa nyo? Sapagkat kung isasalang-alang ninyo ang inyong rules, kapag binasa ninyo ang rules ninyo, Opo. ang nakalagay doon, kapag ka nagsumite, pag nag-file ng impeachment complaint, verified, yung isang partido, katungkulan ng Secretary General to immediately refer it to the Speaker's office. Merong word na immediate immediately. O tanong na Senado ngayon, nasa impeachment court, bakit yung word na immediately hindi nyo ginamit? So, ba't hindi nyo ni-refer? Oho. Samantala. O sasabihin ng, sabi siguro, anong pakialam mo doon? Hindi, teka muna. Oo. Kayo binayolate niyo yung rule nyo eh. Pagkatas kayo pipilitin nyo kami forthwith. Pinagmamadali nyo kami, pero kayo hindi kayo nagmadali. Sa lalong madaling panahon daw po, forthwith eh. Di ba? Yung immediately, ano ibig sabihin? Di sa mas lalong madaling panahon. Pareho lang yun eh. Oo. May katwira, sabi niyo. Nakalagay, the Secretary General shall immediately refer it to the office of the Speaker. Ngayon, tatlo dyan ang ipinail noong December. May panahon pa eh. Ngayon, ang tanong ko sa inyong dalawa ngayon, bakit ang Secretary General, despite the fact noong January 10, 2025, sinabi niya na i-repair niya na sa office of the Speaker, bakit hindi nangyari? Hindi pa rin na-repair. Bakit walang explanation? Bakit ngayon bigla ninyong naisip, doon pa naman doon sa closing hours na, Oho. patapos na Yung tayo. magsesesyon na, closing na ng session eh. Ilang oras na lang magko-close ang session, bakit doon yung... Kaya parang merong bad faith dito. Yun ang, sa tingin ko, yun ang damdamin ng outgoing Senate. Oho.